Sa wakas, matutuloy na nga ba yung pag-trade ng TNT Tropang Giga dito kay Mikey Williams? At ang malamang na mapuntahan nito ay itong Barangay Ginebra. Alam natin magkalaban sa finals ang Ginebra at itong TNT Tropang Giga. Pero ayon dun sa mga reports, willing na raw ang Barangay Ginebra na i-offer itong si Jeremiah Gray kapalit nitong si Mikey Williams at sasamahan pa ng Ginebra ng isang first round draft pick at pumapayag na ang TNT Tropang Giga dito. Dahil sa ngayon nakikita na ng TNT na hindi na siguro tataas ang value pa nitong si Mikey Williams, kaya gusto na nila itong i-trade at sa tingin naman ng mga observers ay mukhang patas naman yan. Of course, alam natin si Jeremiah Gray matagal ding na-injure. Halos pareho lang sila ng haba nitong si Mikey Williams nang hindi paglalaro dito sa PBA. Plus ito si Mikey mas matanda nga. At ang Ginebra bibigyan pa ng first round draft pick ang TNT, so hindi na sila lugi dito. Kaya mukhang ganyan ngayon ang magiging sitwasyon dito, at kung ganyan naman ang offer siguro, sa tingin ko hindi rin malulugi Ginebra dahil alam naman natin na magaling na scorer itong si Mikey Williams at magagamit yan ditong TNT Tropang Giga, lalo na o rather na magagamit yan ng Barangay Ginebra, lalo na kung minsan ay off night itong si RJ Abarientos. Kaya mukhang hindi naman siguro masasabi natin na lopsided ang ganitong trade kung Jeremiah Gray at first round draft pick for Mikey Williams. At makasisiguro tayo na magiging maganda resulta nito para dito sa Barangay Ginebra na ngayon ay nagre-ready na para umpisahan yung kampanya nila dito sa Commissioner's Cup. At alam naman natin lahat, o rather dito sa Philippine Cup. At alam natin lahat na ang TNT nagre-ready na rin. So asahan natin yung major announcement dito sa nabanggit na trade. At alam natin baka meron pa masundan pa yan ng iba. Depende doon sa magiging usapan ng dalawang panig. At ngayon, ang isa pa nating report, posible nga kaya na ito si Terence Romeo ay babalik na dito sa San Miguel. Maganda kasi nilalaro ni Terence Romeo dito sa Terra Firma Jeep, at itong SMB naghahanap pa ng isa pang point guard na pwede nilang maging additional scorer. Alam, mukhang matatagalan kasi na mawawala pa itong si Jericho Cruz at hindi rin naman consistent yung scoring nitong si Jeron Teng. So nangangailangan ng SMB ng isa pang point guard na may dadagdag sa rotation. Marami nga mga fans ng SMB ang naniniwala na nagkamali ang San Miguel nung tinrade nila itong si Terence Romeo pagkatapos pinakawalan pa itong si Simon Enciso. Medyo nabawasan yung backcourt ng SMB at marami naniniwala na kinakailangan ngayon ng San Miguel ay magdagdag ng isa pang point guard. Tandaan natin si Evan Nava na wala na rin dyan. Kaya nga kung si Terence Romeo kukunin ng San Miguel, at least magkakaroon sila ng isa pang additional guard na magagamit dito sa kanilang rotation. At parang yan ngayon ang iniintinding mabuti nitong SMB na pwede nilang gawin. Kung sakasakali na bumalik si Terence Romeo, at least magiging malalim na yung rotation nila sa guard. Nandiyan si Kwame Tiongson, si Chris Rosales at si Terence Romeo. And of course, si playing assistant coach Chris Ross. Kaya maraming naniniwala na baka yan ang move na gagawin ng SMB. If ever makuha nila ulit si Terence Romeo, maganda yan para dito sa San Miguel lalo na. At nagde-determine na sila ngayon kung anong adjustments pa ang gagawin dito sa kanilang lineup. At huwag na tayo magulat nga kung bukod sa pagkuha dito kay Terence Romeo, ay makukuha na rin nila itong si Kay Marcarino mula dito sa Terra Firma Jeep, dahil mukhang magkakaroon ng matinding reorganisasyon dito sa San Miguel para maging mas malakas yung kanilang roster. Dahil alam naman natin na itong SMB ngayon ay gustong bumawi dito sa Philippine Cup, at hindi lang pag-trade ang gagawin nila, baka meron pang ibang adjustment dito sa lineup. Na pag-uusapan yung adjustment, baka itong Converge Fiber Excess gumawa rin ng major move dahil hindi na maganda yung record nila sa pag-uumpisa nitong Philippine Cup. At alam naman natin na ito si Jordan Heading matagal hindi makapaglalaro dito sa Fiber Excess. Kaya posible na mangyari na itong Converge ngayon ay gagawa ng mga major trades para ma-alleviate yung kanilang standings ngayon dito sa PBA na medyo bumaba na. Dahil kung ikaw syempre Converge, gusto mong siguraduhin na hindi masasayang yung momentum na nakuha mo noong Commissioner's Cup, kung saan ang layo ng naabot ng kanilang koponan. Masasayang lang yan kung sakasakali na biglang bumagsak ang performance nila dito sa Philippine Cup. Maraming nagsasabi rin na baka itong pag-alis kay Charles Chu at kay Raiko Turuman hindi nakatulong dito sa Fiber Excess, at dapat siguro ay magdagdag sila ng iba pang mga assistant coaches.
Pero sa ngayon mukhang mananatiling si Franco Atienza at Delta Pineda ang hahawak dito sa Converge. Kaya aabangan natin ngayon kung itong Converge Fiber Access nga ay magkakaroon ng mga major trades para makuha yung iba't ibang mga players na kinakailangan nila. Dahil syempre hindi biro yung pagkawala nitong si Jordan Heading dahil grabe naging scoring nito noong Commissioner's Cup. Hindi yan mapupunan ng isang player lang unless of course isang parang Mikey Williams yung makuha nitong Converge Fiber Access. Kaya dito natin makikita na magkakaroon ng major moves itong Converge ngayon para masiguro na pagdating ng mga susunod pang laro ay makakabawi sila. Ang tanong na lamang sino kaya dito sa mga players ng Converge ang pwede nila na ibigay ngayon dahil nangangailangan sila ng mga top caliber na mga recruits. Lalo na at alam natin na sa mga darating pang mga games magiging mas maigpit yung labanan. Tandaan natin, ang Converge ngayon kinukonsidera na isa sa mga top teams kaya may pressure na rin sa kanila na manalo. Napag-uusapan yung pressure na manalo, alam natin na itong TNT Tropang Giga isa doon sa mga top teams ngayon na sabihin na natin na siya na ang pinaka-top team ngayon sa PBA dahil nga may chance na maka-Grand Slam. Dahil dito, pinag-aaralan na raw yung posibilidad na baka kunin nila itong si Robert Bolick mula dito sa NLEX Road Warriors sa pamamagitan ng isang 3-team trade. Mukhang kahit na meron daw mga denials na lumalabas dito sa kampo ni Bolick, maraming insiders ang nagsasabi na hindi siya talaga masaya dito sa NLEX. Sa bandang huli ang mangyari nga niyan ay itong si Robert Bolick ay ma-trade na. At syempre kung ite-trade si Bolick, hindi yan papayagan ng MVP Group na mawala dito sa kanilang poder. Kaya ang pupuntahan lang yan either Meralco or TNT. At alam din natin lahat na TNT ang merong oportunidad na maka-Grand Slam. Kaya malamang diyan dadalhin ito si Robert Bolick. Lalo na at parang hindi pa sila sigurado kung magiging committed talaga long term sa PBA itong si Cedric Bearfield. Kaya malamang sa malamang si Robert Bolick ang dalhin dito sa tropa. Ngayon, ang kung sino magiging kapalit, mayroong mga matagal na lumalabas na balita na itong si RR Pogoy ay nasa trading block pero hindi pa natin nasisiguro kung gagawin talaga yan ng TNT. Posible na si Bolick dalhin sa TNT, si Pogoy dito sa NLEX at Blackwater, mga bench players ang makukuha. Malamang ganyan yung maging sitwasyon dito pero depende na lamang yan syempre kung paano magiging adjustment nila dito sa in case mawala si Pogoy dahil alam natin ang tagal na niyang parte nitong rotation ng TNT Tropang Giga kaya kung mawawala siya sa TNT matindi rin yun. Pero kung si Bolick naman ang kapalit, pwede na rin yan para dito sa tropa lalo na at alam natin na Grand Slam talaga ang hinahanap nila ngayon at ito talaga ang gusto nila na makuha. Shout out kay RJ Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Anthony Alon, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, pati na rin si Ireneo Salangsang, Michael D. at ang iba pa nating mga regular na mga taga-subaybay.